Hello mga kapamilyang kamarkada! Ako po si Bettina Briones and welcome to the first episode ng bagong programa ng MOR Entertainment. Ito ang More Stories because we have more stories para sa'yo. Magandang araw sa iyo, Bettina. Ako po si Apple ng Lukban, Quezon. 38 years old, may asawa at 2 anak. Nakilala ko ang asawa ko sa batch reunion namin sa college. Batchmate kami at may common friends, pero hindi kami magkakilala during college days. Actually, nung reunion ko lang talaga siya nakilala. After reunion, ay nagkaroon kami ng communication hanggang sa nauwi sa malalim na relationship. Ipinakilala niya ako sa buong family and relatives niya. Sobrang mahal ko yung guy. Nag-propose siya sa akin after 5 years ng pagiging mag-boyfriend and girlfriend at nagpakasal taong 2012. Pinatigil niya po ako sa pagtatrabaho, Bettina, para raw matutukan ang bubuuin naming pamilya. Nung ipinanganak ko ang pangalawang anak namin, nag-decide siya na magtrabaho abroad para raw makapag-ipon at matustusan ang lumalaking gastos ng pamilya. Sa totoo lang, Bettina, my husband was the sweetest, kindest, and loving person I know. We were so happy with each other kahit na LDR kaming dalawa. We don't fight often. He was so perfect for me. Ang bait, sobra. Ang sweet and generous niya, actually. He worked abroad and I am a stay-at-home mom. I thought we were happy. Hindi pala. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nakatitig sa kisaming madilim. Di alam kung saan ibabaling itong pagkahumaling. Mga matay kay hirap ipikit. Hindi mo kailangang magmukmok sa isang kwartong wala namang sagot sa mga tanong. Lumabas ka, tagay maglakad-lakad sa isang daan na may patutunguhan. Ikaw may nabibiyak, ika'y di nag-iisa, lahat ay di pa huli. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nasa gitna ng pagtulog at pag-isip, walang tigil ang takbo ng isip. Di na mahabol ang oras. Ikaw na ba'y nangangamba? Hindi mo kailangang magmukmok sa isang kwartong wala namang sagot sa mga tanong.
di nag-iisa, lahat ay di pa huli. Bitina, nung umuwi ang asawa ko sa Pinas last year mula sa Dubai, ay may natanggap akong mensahe sa Instagram mula sa isang dummy account. Nagpakilala siyang karelasyon ng asawa ko. Kinuwento niya sa akin kung paano sila nagkakilala ng asawa ko at kung ano ang mga ginagawa at pinag-uusapan nila habang nasa Dubai ang asawa kong si Robin. LDR din pala sila dahil nasa Pinas lang yung babae. He initiated everything until they got closer and had virtual sex all the time. Role-playing and sending nudes. At bago nga siya umuwi sa akin, ay sila muna ng kabit niya ang nagkita. They had sex, Bettina. Malakas ang loob ng kabit. Bata pa eh. Tinatanong ko kung bakit niya sinabi ang lihim nila ng asawa ko sa akin at ang sagot niya ay nakukonsensya raw siya. Pero malakas ang kutob ko, Bettina. Malakas ang kutob ko at tingin ko ay gusto niyang tuluyang masira ang pamilya ko at makipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Habang nag-uusap kami ng kabit ni Robin, ay pakiramdam ko binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. Nanginginig. Ayoko maniwala eh. Kaso, ipinakita niya sa akin yung mga ebidensya. Bakit? Buong akala ko ay perpekto ang pamilya ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sana ipinatay na lang ako ni Robin at hindi hinayaang maranasan ko ang lahat ng ito. Iyak ako ng iyak, Bettina. Tulala at nakatitig lang sa pader ng kwarto namin. Buong akala ko ay umuwi si Robin sa Pinas para i-surprise ako. 4 days hindi nagparamdam. Ang sabi, nagstay siya sa isang hotel at hindi niya inopen ang social media niya para raw hindi masira ang surprise niya sa akin. Grabe yung panic ko noon. Nung hindi ko siya makontak ng 4 na araw. Rason niya sa akin ay surprise nga eh. Pero ang totoo pala ay nagkita sila ng babae niya. Anticipation keeps popping on my head. Ang dumi-dumi niya na para sa paningin ko. Iniisip ko pa lang na nakipagtalik siya sa akin kung ano yung kababuyan na ginagawa nila bago kami ay nasusuka na ako. Bakit hinayaan niya na may nangyari sa amin o may mangyari sa amin after nilang nag-sex ng kabit niya? Sobrang nakakagalit po. We had sex, but we were both unsatisfied. Walang climax. Akala ko ay kasalanan ko. He let me blame myself. Yun pala, naubos ng lakas niya dun sa babae niya. Kaya pala, ang sakit po. Ang sakit-sakit. Para akong pinasahan ng butong na lawayan na ng iba. Sobrang in love sa kanya ang kabit niya, Bettina. Nung binasa ko ang mga screenshot ng convo nila ng girl, ay ramdam kong may feelings din ang asawa ko sa babaeng yun. He's just sorry he got caught. Alam ng Diyos na gusto ko nang iwanan ng asawa ko. Pero hindi pwede eh dahil may mga anak kami. At siya lang ang tanging bumubuhay sa amin. I want to forget everything, but I don't know how. Masyado na akong dependent sa kanya. Sinanay niya kaming umasa lamang sa kanya. Nung time na yon, natitrigger po ako kahit nasa maliit na bagay. Sa tuwing nakikita ko ang mga happy couples on social media, nagpo-post ng pictures, videos, nagbe-breakdown talaga ako. Sinira niya ang marriage namin. Pero hindi ako tinigilan ni Robin. Nagmakaawa siya at sinuyo ako ng gusto para mapatawad lamang siya. Para sa mga bata, sinubukan namin na ayusin ang lahat. Nangako siya na hindi na aalis sa tabi namin at dito na magtatrabaho sa Pilipinas.
open phone policy, hourly updates, and phone calls. Lahat ng movement at kasama niya alam ko. Lahat pinagpapaalam niya sa akin. Overall, ang sarap ng buhay namin. May bagong business, tuloy ang pasok ng pera, nakabili ng lupa, malusog ang pamilya, malakas ang kita. Pero guess what? Sila ulit ng kabit niya. Pumunta sila ng Boracay last month. I found out kasi nagsisend na naman ng screenshots yung babae. Ang sabi niya pa ay nag-bleed siya during their sex at magsasampa raw siya ng kasong sexual assault sa asawa ko if i-confront ko siya o isusumbong siya sa mga magulang niya o sisiraan siya sa mga katrabaho niya. Nakita ko ang chats nila, totoong nag-bleed nga siya at na-ER dahil todo apologize ng asawa ko sa kanya. Ano yun? Guguluhin niya ang pamilya ko tapos gusto niya siya walang sabi. Gusto kong saktan ang pakawalang babae na yun. She's young, single, maganda, successful. She could have anyone she wanted. Pero kumakapit siya sa iba. At siya pa ang matapang. Alam mo, 2 araw pa lang nang malaman ko ang pagtataksil ulit ng asawa ko. Talagang durog na naman ang puso ko ngayon. Ang hindi ko maintindihan ay parang ako pa ang pinagbabantaan ng babae niya. Gulong-gulo na talaga ako, Bettina. My husband was remorseful. Humingi na naman siya ng tawad. Hindi niya ako nilulubayan hanggat hindi ko siya kakausapin. He's asking for another chance and begging me not to leave him. Sa totoo lang, Bettina, gustong-gusto ko nang maglaho at takasan na lang tong problemang hindi naman akong may gawa. Pero ako ang nahihirapan. Ang panganay namin ay nagtataka na. Mukhang may idea na siya sa kung ano man ang nangyayari sa amin ng papa niya. Ang hirap ng pagtakpa ng kasalanan ng asawa ko para magbuka kaming perpekto at masayang pamilya sa mata ng ibang tao. Anyone, please help me. Pasensya na po, Bettina, kung medyo magulo ang kwento ko. I can't control my emotions habang sinusulat ko to. I cannot express it well on writing. Muli, maraming salamat, Bettina. Ang storyang ito ay storya ni Apple. Ang bigat. First episode pa lang. Bongga rin pong welcome back ninyo sa atin. Para sa mga kanonood lang, ito po ang More Stories. First episode natin with your nag-iisang ate girl, Bettina Briones. At yun na nga, unang problema ng taon ng ate mong girl ay ang pinakamatandang problema ng lahat ng may karelasyon ngayon. Cheating. 'Di ba? Bigat! Thank you so much kay Apple na nag-send sa atin ng kanyang kwento. Of course, hindi kami happy na pinagdadaanan mo yan ngayon, pero happy po kami dahil sa amin mo pinagkatiwala yan. Well, ito yung lagi natin na nakukuhang tanong. Dati pa, Bettina, pwede nga ba, posible nga ba talaga na magkaroon pa rin ng healthy relationship pagkatapos mag-cheat? Para sa iba po, para sabihin ko sa inyo, deal breaker yan. Especially kung hindi mo naman talaga kayang magpatawad. Just be honest with yourself, kapamilyang kamarkada. Kung magpapatawad ka, you have to actually forgive them. Ibig sabihin, hindi mo kailangan na i-bring up pa ulit ng paulit-ulit lahat ng pagkakamali na ginawa sa'yo ng tao at every argument. Kung hindi mo po kaya, well, eto na yung pagkakataon para mag-move on. Sign na to para mag-move on. Hindi mo naman pala kaya eh. Diba? Hindi mo kayang panindigan. Kasi, hindi maalis na sa utak mo. Huwag nang manatili, huwag nang i-torture pa yung sarili. Isipin mo na lang, Apple ha, yung asawa mo, hindi nagsisi nung mga panahon hindi mo alam. Hindi siya nag-sorry sa iyo nung unang beses na gumawa siya ng kasalanan na wala ka pang kamalay-malay. Nag-sorry lang siya nung meron ka nang natuklasan at kinumpronta mo na siya
So, ibig sabihin nun, hindi totoo ang lahat ng paghingi niya ng tawad. 'Di ba? Nagsisisi yan para iligtas yung sarili niya. Wala na siya, wala nang kawala. Bestado na sa kalokohan niya. Ano pa ba? Very insincere. Yung apologies, walang laman. Walang puno, 'di ba? Inulit pa nga eh. So anong asa mo sa taong yan? Alam mo, feeling ko, tactic niya lang yon para magkaroon ulit ng control sa'yo. So wag mong ibibigay yung power na yan sa lalaking yan, di ba? Ibigay mo na yung power sa sarili mo na kontrolin ang buhay mo at ng pamilya mo. May chance ka pa para isalba yan. May chance ka pa para yung mga anak mo ay mailayo sa isang toxic na tatay. Apple, you deserve better. You deserve respect and love na sayo lang. And most importantly, your kids deserve a non-toxic and loving environment. Yun lamang po. Good luck! Thank you so much, everybody, sa panonood ng first episode ng More Stories. Sa lahat po na may mga kwento pa at storya na dapat marinig ng marami para makapagbigay ng inspirasyon, huwag kakalimutan. More Stories. First episode pa lamang po ito. So we have more stories para sa iyo.